Hello, magandang araw sa ating lahat. Kamusta kayo dyan? Okay, naway na sa mabuti kayong kalagayan. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang tungkol po dito sa mga pagtataka na ng mga tao. Ito po ay hindi po ito paninira, lalong-lalo na sa pamilya Duterte. Normal lang na magtaka tayo. Kasi nga, public figure man sila. Pati nga si Sara Duterte, gustong maging Pangulo ng Pilipinas. Yung kanyang mga alipores na mga nagbabanta pa, andyan, naglipa na sa social media. Pero ang pag-usapan natin dito ay yung tungkol po sa paano kaya nakakayanan ng pamilya Duterte ang daang milyong piso na ibinabayad nila sa abogado ni Rodrigo Duterte, especially kay Kaufman. Ang lead counsel ni Digong doon sa International Criminal Court case na isinampa laban kay Rodrigo Duterte sa dahig. Marami po sa ating mga kababayan ang nagtataka. Bakit? Anong reason kung bakit tayo nagtataka? Hindi lang po tayo marami talaga. May mga abogado, may mga guro, na kung saan ay talagang nagtataka rin, mga individual, mga political analyst po natin. Kasi, paano nila nababayaran ang legal fees ni Kaufman? Daang milyon. Daang milyon ang ibinabayad. Siyempre, normal lang talaga na magtaka, di ba? So, hindi naman po yan paninira. Kasi, siyempre, paano nila nakakaya yun? Pag sinabi natin nila, pamilya Duterte. Okay? Samantalang, alam naman po ng karamihan na ang Statement Assets, Liabilities and Network ni Rodrigo Duterte umabot lamang po sa 37 million. 37 million ang Statement Assets, Liabilities and Network ni Rodrigo Roa Duterte. Samantala, ang kay Sara Duterte umabot po sa 88.7 million pesos ang nilalaman ng kanyang Statement Assets, Liabilities and Network. So ang tanong, paano nila nakakayanan? Where did they get the money para ipangbayad nila sa kanilang abogado? Sino ang kanilang financier? At bakit po may nagpifinance kung mayroon man? Yun ang mga tanong At saka hindi po pwede sisihin ng mga alipores ng mga Duterte na magtanong ang taong bayan, na magtataka kung papaano po nakakapagbayad ng daang-daang milyon ang mga Duterte sa kanilang abogado, lalong-lalo na po kay Kaufman. Kasi hindi naman po kapanipaniwala kung walang bayad si Kaufman. Alangan naman libre. Sigurado? Wala naman. International lawyer yun At the same time, naging national figure ng Pilipinas itong kanyang kliyente. Tiba. Despite from that, si Sara Duterte naharap din po sa kasong impeachment. Alam natin na 16 na abogado, more than pa ang nagtanggol sa kanya. Ayon mismo yan sa kanilang report noon. Saan sila? Alangan naman yung 16 na yun na abogado na galing po sa mga highly respected na mga law firm, libre. Imposible naman. Nagtataka. Actually nga itong si attorney Jesus Falses, nagtataka rin talaga. Ito isang political analyst to it's siya nga nagtataka, tayo pa kaya? Nasamantalang klarong-klaro naman sa record na ang nilalaman ng Statement Assets, Liabilities and Network ni Rodrigo Duterte is only 37 million. Kay Sara, 88 point something million. So, samantalang ang binabayaran nila sa abogado nila, daang-daang milyon. Where did they get that money? 88.5 to be exact ang kay Sara Duterte. Naka-record yan 88.5 million plus 37 million kay Rodrigo Duterte. Sino ang nagpi-finance? Saan sila? Nahumiram sila? Galing po sa kanilang kita sa business?
So ano po ang kanilang negosyo? Yan po yung mga tanong. Huwag kayong magalit ha. Kasi normal lamang po na magtatanong. Tsaka kayo mga Duterte Lihad supporters, kung alam po ninyo yung sagot, sumagot lang po kayo ng maayos ha. Kung alam po ninyo halimbawa mali itong mga pinagagawa ko, pwede nyo naman magsabi. Huwag lang magmura, manginsulto, at the same time magbanta na papatayin nyo ako. Tayo lang naman po ay nagtatanong dahil nagtataka po tayo kung papaano po sila nakakabayad ang pamilya Duterte sa kanilang legal counsel. Balita ko, maliban kay Kaufman, may kasama pang isa. Itong si Attorney Jacob. No? Ganon. Sige. Hopefully kayo din ang nagtatanong. Ha? Hopefully kayo din po ay nagtataka. Uulitin ko, papaano nakakabayad ang pamilya Duterte sa abogado nila doon sa dahig samantalang daang-daang milyon. Abot na po ng 1 taon mahigit. Mahigit or almost 1 year. Sa March 13, if I am not mistaken, mag-iisang taon na po si Rodrigo Roa Duterte sa dahig. So yun lamang, baka alam po ninyo, mga Duterte diehard supporters, comment down below. Saan kaya kumukuha ang pamilya Duterte ng pangbayad sa kanilang abogado samantalang ang assets ni Digong ay 837 million lang. Samantala, ang kay Sara Duterte, to be exact, is 88.5 million ang nilalaman ng statement, assets, liabilities, and net worth. Bawal mapikon. Bye!